Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Alas 7:05 ng mapayapang maulap-ulap ng Martes ng gabi. Petsa buwan ng Agosto, araw ng 18 ng taong 2026. Ang pagbabalik ng ating prinsipeng manggagamot, ang ating programang kapaki-pakinabang What have we become? programang makabuluhan, Just look what we have done. All that we destroyed. programang para sa lahat, programang kalina o kaimsog. You must build again. No more. Maayong gabi, mga agsornon, mga kaiksunan, ang pagbabalik ang ating impilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Presidents and all the wars will. Maayong gabi sa among tanan. Mga amigo-amiga, lahat ng ating mga kababayan dyan, mga kaiksunan, na nakabukas sa mga karinderya, mga vendors dyan sa mga bus terminal, sa lahat ng mga bumibiyahe, mapabribado o
publikong sasakyan na mga bumibiyahe, mga biyahero, biyahera, sa lahat na nakatune in sa ating radio station ng 10,000 kHz at sa lahat ng mga nanonood sa Gemstar Cable TV, pati dito sa social media. One united world under God. We Ay, maayong gabi sa among tanan. and the children cry. Let them know we Naway ang ating gabi ngayon, ang ating mga kababayan na mga lahat ng membro ng pamilya ay magkakasama naghahapunan na tried. It's when the children fight. Let them know it ain't right. at mapayapa at matahimik na bawat suliranin sa ating mga bawat individual tayo magkakapwa Pilipino ay malampasan natin. Maliit man o malaki ang ating mga suliranin ay yan ay kasama na yan sa buhay. Abnormal po ang taong walang problema. Abnormal po ang taong walang iniisip na pag-alala. Ang normal sa atin, mga tao, tayong mga Pilipino, ay talagang may iniisip, araw-araw nag-struggle. Yan po ang buhay. Life is not unfair because life is fair because life is the mere struggle. Maayong gabi sa among tanan, sa lahat ng ating mga kaiksunan dyan, sa mga bulubundukin, mga bukrin, mga dalampasigan ng probinsya ng Agusan del Sur, pati dito sa Agusan del Norte, dito rin sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, pati dyan sa Isla ng Dinagat, at sa mga karatig region na Jis, inabot dyan ang ating 10,000 kHz dyan sa may Gingog City at Claveria, pati dito sa Davao region, Davao de Oro, Davao del Norte, ay inaabot talaga ang ating himpilan ng DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Yan mga kaiksunan, sa lahat ng mga nagna-night shift po sa ospital at mga kung may mga paktorya dyan, no? Mga kumpanya dyan na night shift, ang mga schedule ng trabaho nila, kung kayo ay nakatune in, naway ang inyong mga duty ngayon ay punong-puno ng encouragement, punong-puno ng inspired kayo magtrabaho, maghanap buhay sa halip magtulungan na lang, no? At alam natin sa bawat Pilipino, karamihan dyan, kultura na sa bawat Pilipino ay mga breadwinner yan. Halos lahat, halos kasama na yan sa kultura natin, no? Minsan sinasabi nila sa ibang mga nasyon ay isi-shoulder mo, ibabalikat mo, ibubuhatin mo ang problema ng mga kamag-anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, pero kasama po yan. Sa ibang nasyon wala po yan. Yan po ang kagandahan ng Pilipino. Tayo po ay family-oriented. Kaya karamihan sa atin ay breadwinner sa kanilang mga pamilya. Naway lahat ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na nawalay, nahiwalay sa kanilang mga pamilya, lalo na yung nasa abroad. Naway ma-maintain nyo ang inyong relasyon. Nandyan po ang ating mga social media ngayon, mga video call, mga text messages, mga everything nandyan na. Di katulad nung araw, wala pong ganyan. Dati, ang naalala ko, yung mga hindi LBC, yung parang telegram pa, nagsusulat pa. Ngayon po, mas madali, no? Hindi mahirap yung mamimiss mo, yung pamilya mo, kasi talagang namumonitor mo, nakikita mo talaga na nakakausap mo. Ganyan kaswerte itong henerasyon ngayon, no? Naway lahat ng mga naghahanap buhay sa mga malalayong lugar, malalayo sa kanilang mga pamilya ay
baka ipon kayo. Kasi napaka-importante, lalo na pag lumabas ka sa ibang bansa na wala kang maipon. Pagbalik mo ay bigla na lang magulat ka. Wala kang naipon. Nawala sa iyo yung oras mo. Nawala sa iyo yung presence mo sa mga kamag-anak mo, sa komunidad mo. Pero hindi ka man lang nakaipon. At syempre, huwag haluan ng kalokohan. Yan. Maraming mga distant na mga relationship dyan nagkakagulo. Karamihan yan sa OFW eh. Oo, marami yan sa OFW. So, naway magkaroon tayo ng parating pasensya, parating isipin natin, wag nating sayangin ang ating paghiwalay sa ating mga pamilya na dahil lang sa paghanap buhay. Pigilan natin, no? So, mga kaiksunan na Little child, bantayan natin ang mga anak natin, no? So, maraming nangyari ngayon. Ngayong araw nga to, may nangyari na nung bandang alas 7 ng umaga. Pero bago pa naman, may babatiin itong ating partner, no? Na hindi yata natuloy magbakasyon. O, nandito. Akala ko hindi na darating si Sir Timil. Aking partner na si Sir Mark Anthony. Nandito na po. So, ito ay tadhana na kailangan patuloy kang magsiservisyo sa ating mga kababayan. Sir Timil, yung mga liderato. Yeah. Boss, good evening, boss, no? Good evening sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, no? Especially sa mga kasamahan ko dyan sa DOH.R sa Agusan del Sur, sa mga opisyalis natin dito sa province of Agusan del Sur, boss, no? Kay Governor Santicani, sa Vice Governor natin, kay Ma'am Ati Pat Plaza, no? Sa First District natin, boss, na Congressman, Yes. si Congressman Bascog, at saka sa ating butihin na Second District na Congressman na mag-celebrate ng birthday niya ngayon, August 21, no? Walang iba, si Edibong Plaza. Ay, Oh. happy birthday, Kong. Advance happy birthday. Sa mga sangguniang panglalawigan natin, no? Sa First District, sa Second District naman. Saka sa mga local chief executive, no? Sa District 1, saka sa District 2 natin, babatiin natin yung natin dyan sa Municipality of San Francisco. Walang iba kundi si Mayora Bravo, no? Good evening. Salamat sa lahat ng suporta, Mayora. Sa mga kaibigan natin dyan sa DOH.RC Agusan del Sur, sa mga staff natin, no? From Program, Medical, and Admin Division, sa mga hospital natin dyan ngayon na nagtatrabaho, saka sa mga ate at saka sa mga brothers natin dyan na sana magpagaling kayo kasi maraming mga pasyente na sa labas na nangangailangan ng tulong, no? Sa pamilya ko diyan sa Dublin, no, Ireland, sa asawa ko, sa anak ko, no. Sa pamilya ko din diyan sa Butuan City at saka sa San Luis. Boss, anong update? Ang update natin ay talagang umiiyak at nagdadalumhati. dry your crying eyes. How can I explain the Yan, ang hirap i-explainin, no? Talagang itong nangyari kaninang alas 7 dyan sa may Ateneo de Zamboanga. No, so naulit, Yeah. no, yung isa sa mga estudyante ay namarel. Tapos nung umaga 2 namatay, ngayon 4 na raw. Ngayon, boss, natingnan ko parang 2 lang din false siguro yun sa Facebook kanina. So, Ngayon nakita ko 2 dead ah, at saka 9 injuries. 9 injuries. Kasi di mo kasi pinanood yung niya eh. Di, boss, Yung pag ganyan, video boss, niya eh. hindi ko, parang nakakaawa yung mga tao na parang hindi ko matanggap. Kasi kanina, yung isang kasama natin, pinurward sa kasamaan, tinignan, Yes. sabi ko, hindi ko pwede pagawa dyan, boss, kasi parang karubal-dumal yung nangyari. Kasi ang marelate ko talaga dyan, boss, yung sana hindi mangyari sa pamilya din natin. Kasi Oo, nakakaawa. nakaka-trauma. Traumatic Alala talaga. na nga ako eh. Na, siyempre, yung kung di mo napanood yun, parang naka-video siya, Timil eh. Naka-live stream siya eh. Kasi ang bilis na i-post yun eh. Siguro naka-live stream yun. Kasi kung nakuha ng PNP yun,
o NBI yun, hindi mo na ipapalabas. Yeah, kasi may mga malaswang mga content doon. O siyempre, boss, na kailangan naka-livestream yata kaya pinalabas. Mhm. I don't know kung AI yun, pero hindi yata AI. Talagang clear. Yung camera, abang ina-assault niya. Ang punti rin niya, yung teacher daw eh. Ako, allegedly. No? So, tingnan mo, pumalya pa yung ano niya, yung baril niya, long arm. Tapos, talagang tinutok. Oh, pumalya ng isang beses. Ay goodness. So, parang games na lang eh. Kasi nakita ko rin sa social media na fanatic daw siya ng Roblox ba yun? Na bright yung games. O, sinerge ko on the spot. Talagang parang mas maganda pa sa Counter-Strike yung ano siya. Siyempre iba na yung ano eh, yung parang totoong-totoo eh. No? Yung tawag dito, yung specification ng video. So, gano'n, no? Barilan. Tapos nung video niya, yung live stream niya, parang gano'n eh. Oo, tapos parang tumalon yata yun nung pinutol na. Oo. I don't know kung anong kinamati niya, tumalon yata eh. Narinig ko tumalon eh. Pero allegedly, bata. It's sad. They are all victims. Tama yung mga nagko-comment sa inyo. Lahat po sila biktima. And the problem is, what happened also in Tacloban, saan niya nakuha yung baril? Sa Tacloban? Yung parang auntie niya o parang Auntie niya, na pulis. Oo. Oo. Ngayon, parang sa papa Papa niya siguro, mismo. papa. Kaya on the spot sa komisyon Custom. 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 Sa custom mismo ay doon nagtatrabaho, tinanggal yata o suspenso muna. Kasi nga, nakuha niya yung baril. Di ba? Sana Ano niya? ano naman to, boss, no? Kasi dalawang beses na, hindi na siguro natin hintayin. Parang higpitan Pero na siguro hindi yung dalawang ano. peso safety mill kasi may nakita ko, hindi nga lang baril yun. Sa Cavite yun siguro, boss. Yung Yung, parang gunting, parang Yung gunting, sinaksak yung ano din. gunting or... Sharp, diba? may mga sharp sa object din. Tapos meron din yun, mga estudyante natin yun. Meron pa yung binugbog yung teacher. Di ba? So lahat, sa schools yan. Di ba? Kailan ba yung huli natin punta ng school? Kailangan pumunta naman tayo sa mga school. Actually, ni-request na tayo dito sa Patinay, yung mga teachers daw ang workshopan natin, lecturean natin. Boss, siguro, boss, may mga, hindi ko naman yes. siguro yung Department of Education maggagawa na ng hakbang para may mga gagawing hakbang in order na ma-prevent naman to mga nangyayari. At the same time, yung law enforcement natin. Kasi una-una, boss, kung natitigyan mo, talagang, hindi naman to sinasabi na tinotolerate natin. Kasi yung iba naman yung cases Maluwag. natin, masyadong maluwag. Maluwag talaga. Masyadong maluwag. Pero may ginawa si Secretary Angara eh. Yung pinangbawal yung mga cellphone daw sa school. Aside from that, siguro, boss, yung security measures sa mga school, kasi kung tutuusin kung Nakapasok talagang... daw yun kasi may sasakyan eh. Pero dapat tina pa rin. Yeah. No? Kailangan, kasi Grabe. dati, boss, natandaan natin high school, may nagro-rubing naman, boss. Oo. Bakit talagang nagro-rubing? Hindi ko naman sinisisi. Alam ko, Ateneo is isa yan sa pinakatanyag ng mga schools natin dito sa Philippines. Pero siguro, kailangan bubusisi na yung mga sinasabi natin, yung mga safety measures natin, Pero, boss, especially sa ano. First honor, highest honor eh. Nakita ko highest honor. Hindi yan, talaga siya. boss. Actually, pag gagawa ka ng mga ganyan na krimen, boss, hindi yan basta-basta ng mga ordinary na Yes, mga ano. dito papasok tayo rito. Mm. Kaya po dinidiscuss namin to mga kaiksunan kasi itong trabaho namin. Di ba? Dito po kami papasok. Kami po ay mga mental health experts. Kami po ang mga addiction professionals, mga life coaches. Yan po ang trabaho ng rehabilitation practitioners. Kaya, which is ginagawa na natin to, pumupunta tayo sa mga school, sa mga bata. Di ba? So, buti na lang may napuntahan, yung mga napuntahan nating school, na-aware sila. Di ba? Na yung mga, pero somehow, may naiwan sa kanila, sa mga workshop natin sa kanila. Oh, of course, boss. Meron naman talaga silang na ano. Kasi nga, pasalamat nga ako nung tayo, kung meron tayong ganun na narinig din, na may mag-visit na mga doktor, mga professionals. Di ba? So, dito kami mapasok kasi
ano to eh, Timil, tulad ng sinabi ko, sa Australia, pinagbawal na sa buong Australia yung paggamit ng Cellphone. social media. Oh, sorry. At saka pag-purchase din. Sa Indonesia nga, pinagbawal yung pag-purchase ng mga gaming eh. Gaming. Purchase ng gaming, dapat, binasa ko na rito yun, yung mga previous episode ko. Australia, Indonesia, Singapore, pinakauna gumawa niyan, Australia eh. Talagang binan ng social media. Binan nga yung social media sa mga minors, I think 16 years old. Below 16. Below 16 years old. Hindi pwede makagamit. Tapos, ano bang ginagawa ng itong mga tipaklong na to? Na mga legislatura natin. Pasensya na, tipaklong kayo kung talagang wala kayong ginagawa, kundi wala lang, nakaupo lang dyan, nagmamaleta lang. Pero hindi kayo tipaklong kung kayo yung mga matitino. Ano ginagawa nila? Binangkit na natin yan. September, di ba? Yeah. Magpasa na ng House Bill. Bill. Dapat sa Presidential Legislative Liaison, no? Sa Malacanang ako, halos lahat ng na-assign dyan, kakilala ko eh. Priority bill nyo yan. Ang ating nananawagan kami sa ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan ang i-priority House Bill mo. Sa LIDAC. LIDAC yun eh. Priority House Bill mo na lahat ng buong Pilipinas iban na ang mga minors na 16 years old sa lahat ng social media at sa pag-purchase ng mga gaming. Correct. Di ba? Ginawa na ng ibang bansa, ba't di natin magawa? Ayan, patuloy na. Matagal na natin sinasabi Ano pa to? Lalala pa to, boss. Kasi kung sa iba naman, kung walang proper guidance ng mga parents natin, kasi ang una-unang nakikita dyan sa mga bata, boss, no? Okay lang pala, parang ano naman yan, wala namang sasabihin nila na wala namang batas na makapag-ano sa amin, ganito. Mahirap eh. Yung social media, kung may batas yan, hindi na, takot na sila. Ngayon kasi na-empowered ang mga kabataan. Minsan, magreklamo sila sa magulang nila. Child abuse yan, child abuse. Hindi kami pagagamitin ng cellphone. Child abuse. Dati kasi, boss, sa panahon natin. Kasi, in fairness, dito din natin yan, boss. Walang narinig, boss, na mag-big day, mga ganun. Wala talaga. Ngayon, kunting ano lang sa bata, maano mo lang na nag-suicide. Sabi ko, iba. Noong panahon, Sentinel, yung TV, inurasan. Paggabi, alas 7, hindi na ako yung mga panood. Kahit tuwang-tuwa kami, pang high school na malaki na, pwede ka na manood ng PBA. Pero mga bata tayo, hindi tayo nakakapanood, inurasan eh. Lalo ngayon, kung may batas yan, may rason ng parents na, anak, bawal yan. Correct. You will caught by the government. Makukulong ka. Correct. You will be imprisoned. Sana ma-review din to, boss, sa mga, although, alam naman natin na meron namang mga sabihin natin, boss, na mga batikan ng mga congressman na talagang nagsusulong sa magandang sa mga kabataan. Wala pa yata eh. Matagal na natin sinisiguro ito. Last month, last 2 months, last 3 months, last year. Last 2 years ago. Iba nyo na yan. Hindi siguro. Baka naman siguro may pera dyan. Actually, malaki, boss. In fairness naman. Kasi yung mga, sabihin natin, yung mga computer shop, di ba? Yes. Kikita naman yan. Alam mo, hindi computer siya pag pinakamalaking pera dun eh. Ano, boss? Pag binan mo yan, mawawala yung mga advertisement nila, yung mga gaming, yung mga tama, views, mga vloggers. Lahat, malaking pera dyan. Yung mga sobrang too much freedom na pag-vlog. Mawawala yan. Correct. Hindi pwedeng i-join mo sa ano mo. Kasi yung minors, 16 years old, di sila pwedeng kumita. Tingnan mo, kahit ako mayroong dun sa Facebook mayroong nag-analyze sa mga mga views. Nakikita mo yung mga age. Pero usually ang tumitingin sa akin, mga mature eh. Wala mga mas bata. Mayroon dun sa football. Mayroon tumitingin na mga Marami bata. namang supporters. Marami namang mga mo. Sa sports. Sabi nga, naglaro kami Sunday. Naglaro tayo. So, maraming kumbaga, nag-follow sa'yo. Yung mga sabi ko naman, okay. Nakikita mo si Timil na yung nag-view sa'yo kung ilan marami age bracket. Oo. So, makikita mo yan. Pag meron tayong maban yan, dapat wala tayong makita sa social media. Na-analyze ng Facebook yan eh. Nandun yun.
So, gawin natin mga ginoo, ginang na, sige, sabihin natin, pinakamamahal namin, mga congressman, mga senador. Pwede ba? Pwede ba? I-priority nyo. Kaya ang Malacanang, i-priority nyo yan, yung batas, House Bill, para mag-Republic Act na, i-ban natin itong sa mga minors, ang internet mismo. I-ban natin yan. 30 mil. Yeah. O, ginawa na ng ibang bansa yan. Ba't di pa natin ginagawa yan? Almost lahat sa Europe. Ginawa na. Yeah. Oo. Yung mga previous episode natin, sinabi natin yung mga bansa na lahat nag-ban. No? So, may effect na eh. Diba? Timi? Grabe. Hirap, boss. Kasi yung mga anak natin doon din. Boss. Hirap. Yeah, you feel inside, 'cause you were born into this evil world where man is killing man. Peter Jan Damp, ay Doc, good evening, shout out kos tanan staff og sa tanan ate og brothers from Peter Jan Damp. And no one knows just why. Shout out Uncle Doc here in Barangay Agusan, Cagayan de Oro, Amuran Zaman, family po always watching from Joe Sam. What have we become? Just look. Happy wedding anniversary to Raymond Ang from his wife Ayen Ang. God bless always. Happy anniversary daw. What we have done. I mean happy wedding anniversary from Ayen Ang at saka kay Raymond Ang. All that we destroyed, you must build again. When the children. Oh, Sir Timil, no? It's Nakakaano, boss. Very, usapan na natin very parati talaga ito eh. yan, no? Karumal-dumal na my goodness. Grabe. It happens in the public school sa Tacloban, ngayon sa private school. So everybody is at risk. So kailangan ang DepEd dapat pag-usahin ang itong mga learnings nila. Dapat may mga values na, mga character. Kasi tingnan mo yung subject nila, dapat mas marami dyan yung mga value, yung kwan ba, yung JMRC sa Good atin moral, kasi, right conduct. sa atin hele no. Hindi sa JMRC yung sa atin eh. Hindi ko naman, Oo. boss. Good moral and Right conduct. right conduct. JMRC. Oo. Sa atin home economics and basta dapat ganun. Yun ang manatili sa atin yung mga dati nating mga kaugalian ay pilit natin kinakalimutan at ang ina-adapt natin itong mga Western ideology. Di ba? Hirap. Masyado. Alam mo ang Western ideology? Hindi family-oriented. Walang spiritual. Karamihan dyan, atheist. Yan ang katotohanan. Kaya nga, pati yung mga too much powerful, empower yung mga gender, pasensya na, sasabihin ko di ba? Yung mga, hindi lahat, pero doon ang napupunta. Yung mga gender, sinasabi nila na equality. Ang problema, sobrang na-empower yung mga kababaihan, dumami ang divorce. Di ba? Kasi ang kultura ng Pinoy, sa Pinoy pa lang hindi pa pupunta sa religion. Ang father o ang lalaki ang nagli-lead ng pamilya. Di ba? Correct. Yan yung mga nasira, nawawasak ng mga Western ideology na yung sa atin dapat ay talagang sayang eh. Tapos, ano-ano pa na mga empowerment of sabi nilang mga third gender. I don't know kung may third gender talaga. No? So, hanggang mawala na ang ating spiritual, naging atheist na rin tayo. Yeah. Which is karamihan sa atin na we are named by Muslim or Christians, pero ang katotohanan, ang mga kilos ng tinuturo ng Quran sa Biblia ay hindi. Totoo yan. We are just named as Muslim o kaya Christians. Pero
Yung mga kilos ng Pilipino ngayon, wala na. So, walang pinagkaiba tayo sa mga ATS. Diba, Sir Tibil? Nakakaano din. Nakakalungkot ba? Yan ang produkto. Oh. Baka magulat kayo. Huwag sana. Ito, sinabi ko na to 6 years ago. Dito. May mga hate crimes dyan na, ito, hate crimes to. Dyan sa LRT, bilang mag-aratrat. Alam mo yun? Yeah. Oh. Pero ngayon, nangyari na sa mga schools. Oh. Dati wala naman. So, wala pang nangyari sa mga Public places. public ng mga- natin, which is nangyari yon kung may mga revolusyon. Mm. Ma-accept mo pa yon kasi may may gera. Mm. Pero yung bigla na lang, di ba? Marami yan sa Europe. Europe. Bigla na lang magpaputok. Yeah. Ay, Sa ano ba? goodness. Sa US. No. Crowded, yung mga crowded places, yung mga maraming tao. So, ganun din. Hindi na sila kasi God-centered eh. Hindi wala silang atheist mga yan eh. Ito sa atin, God-centered tayo, mga Pilipino. Cultural ano pa tayo dito Oo. sa atin. Yung tradisyon natin, kalimutan nyo na eh. Ito mga mambabatas natin eh. Family-oriented. Dahil nasubrahan ng family-oriented, ang mga politiko, yan, yung political family dynasty, doon lang sila, magaling. Protektahan nila yung ano nila. Yung power, doon sila family-oriented. Circle lang eh. Balik-balik. Circular yung power. Pero, yung, mabiro ko kayo, pero yan ang katotohanan. Mo, sana naman, buuin nyo kayo mga leaders namin, ang mga pamilyang Pilipino. Sa tinatawag nating buuin ng pamilya, ay ibalik nyo yung kultura ng pamilya. Diba? So, yan ang nangyari sa ating ngayon. No? Napapatawa tayo na ngiting aso, tawang aso. No, masakit yan eh. Mahirap yan. Oo. Kaya dito kami, kasi addiction din yan. Definitely, 101%, yung bata yan ngayon ay addicted sa games. Kaya niyan nagawa yun. Addiction pa rin. Di ba? Doon niya parang niya pa rin. inirelay niya yung buhay niya sa Yes. ano. Naka-encounter siya ng problema doon sa teacher niya. I don't know kung totoo yung alleged. Yeah. Kasi highest honor eh. Tapos, pag addicted ka sa games, tulad ng sinasabi natin parati, nagiging agresibo ka. And that games can make you aggressive. Level ka ng level eh. Yeah. Level up ka ng level up eh. Diba? Tapos, iba yung dimension ng games na yun, yung Roblox. Parang bloody talaga yun ng ano. Parang totoo ba? bloody Totoo. talaga din yun ng ano, mga ano nila. Totoo talaga. Ako, nagka-counter-strike ako nung araw. Pero iba yung anong tawag dun sa... type, ano bang tawag dun sa ano? Sa... Yung mga graphics. Oh, Na graphic. Parang totoo. Graphic. No? Parang totoo talaga. Tinignan ko. So, yan po, may addiction yan. They were been addicted. Then, nung addicted sila sa mga games, giging aggressive na yung utak nila. Yung prefrontal cortex nila, iba na ang nakalagay. So yung pleasure center nila, doon na. So, hindi nila makontrol. Ngayon, pag tinamaan sila ng yung emotion na magiging unstable, yan na. Diba? Ano papasok? Yan na, papasok. Tapos sa murang edad pa. Kasi pag murang edad talaga yan, hindi yan, they cannot hold their emotion. Kaya nga, di ba? May nakikita pa sila, no? Ang hirap pa, ano yan eh. Ayaw ko rin husgahan ang kanyang tatay kasi may right din na magkaroon tayo ng baril. Ako, marami tayong baril na lisensyado. Pero, wala eh. Siguro, hindi natin alam kung talagang ninakaw nung anak niya, wala kang magagawa. Correct. Ano ba namang gusto na yung anak Sa mo kanya ay... na mangyayari. bukod sa Wala, naman- hindi naman tinuturo yan sa magulang. Sana. hindi ko Be sinisisi dyan. responsible naman talaga tapos pag may baril. Hindi ko sinisisi dyan yung magulang, Gun owner. gun owner. Kasi malamang may lisensya yun. Correct. Kung walang lisensya yun, yun ang problema. Yan. Yun, siguro,
na pag nagplano yun na yung bata, no? So, hirap eh. Highest honor, Highest, Hindi mo highest. yun, Hindi high honor, highest. highest honor. So, in short, talagang maano yan yung So, ano masabi mo doon as an addiction professionals? ano boss, talagang ngayon lang kinocall natin yung mga legislative ano natin na talagang ng batas para higpitan, no? Especially, yun naman talaga boss ang kulang sa atin talaga. We accept the fact na hindi tayo malamya, kumbaga malamya yung ano natin, yung mga guidelines with regards naman sa pag-control sa mga bata. Kasi kung meron naman talaga, boss, stricto, Yes. hindi yan mangyayari. Yes. Hindi talaga yan mangyayari. Walang mga social media dyan, mga gaming dyan. Gaming. Yan Sana, mangyari. sana ngayon, ano na nila, hindi lang puro impeachment, mga ano, yun siguro atupagin nila. Para ma-prevent natin yung mga cases ng ganyan, boss. Kasi, pahirapan. Hindi natin alam ang mangyayari sa sunod. Dami pa yan. Pag walang batas na, yan yung mga resulta. Parang yung mga flood control na project na billions. Anong resulta ngayon? Bumabaha. Lahat naman talaga ay may consequences. Good evening po from Manila, from Abraham Maagma. From Abraham Maagma, kumusta po kay Wayne Russell John Limbaro? Shoutout from Southern Philippines Medical Center from Davao John. City kay Dr. John Esteves. Little child, Good evening po sa lahat ng listeners and viewers. God bless from Jamina. you must show Salam, good evening Doki and Sir Timil. Thank you for promoting mental health education to everyone at any age. May guwapa. the way to a break. Paka-importante po yan. Talagang pinopromote namin yan. Ang trabaho namin eh. Yeah. 24/7 yan ang trabaho natin eh. Di ba? So, ito yung mga nangyayari. Very sad. Malungkot sa atin. Sa pamilya, no? Hindi, sa talaga. Pilipinas. Kasi nangyari, paulit-ulit. Oh? Less than ilang months lang yun, boss, nung may kasunod na naman. Ay, ilang itong months ano. lang yan, bago lang. Oo. Di ba? Ilang, mga less than 2 months pa Nakita lang. mo rin yung bata na sinasaksak niya bigla ng mga ballpen. Yung mga ulo ng ano. Nakita mo rin yung binugbog yung teacher. Teacher. Kinuyog. Mm. Sa Cavite yun eh. Marami pa dyan nangyayari na hindi na Hindi lang na ano. Hindi lang nalaman nalaman. na ano sa social media. So, ito mga leaders natin, no, ang aming ating mga leaders, para hindi kayo matawag na tipaklong, ay aksyonan nyo na. Mag-pass na kayo ng House Bill. Ano ba yan? Mag-pass na kayo para lahat. O, kung magpapapogi na kayo, papogi na kayo. Kasi kailangan yan ng ating sambayanan. Magkaroon tayo, iban na. Huwag na kayong makinig dyan sa yung mga malalaking kumpanya dyan. Kasi mawawalan sila ng viewers, mawawalan sila ng mga customers, mawawalan sila ng... Kasi algorithm yan, Sir Timil. Ilan ang populasyon ng mga kabataan ng 16 years old pababa? Ang dami, di ba? Yeah. In fact, sila pa yung mga addicted users ng internet. So, algorithm yan. Pag tinanggal mo yan, mababa ang kita ng mga to. Itong mga lahat ng kumikita dyan sa internet. Mga Computer vloggers, shops, company. mga Oo. Kahit sa marketing nila. Yan ang kontra. Kaya sa tingin ko, kasi ilang taon ko na itong ina-advocacy, mga 6 years pa. Kung naalala mo, kaya pala hindi may pasa-pasa. Kasi siguro ito yun. Oo. Kasi nakita mo, kasi sentiment, tingnan mo yung Facebook mo mismo. Pag nag-post ka ng videos mo, pindutin mo yung mga analysis ng makikita mo yung view, tapos age bracket,
Sino nag-view sa'yo? Ilang percent? Oo. Age bracket ng 0 to 10 years old, 11 to ganyan. Oo. Okay. Nakikita mo talaga yan, yung data. So, yung mga marketing people na ito yung mga viewers namin, ganyan. That is true. Kaya maraming naging bilyonaryo, hindi na milyonaryo, na nandiyan dyan sa IT ng mga sektor ng AI pa. Yeah. Lalo pa ngayon, AI. Tama, Diba? boss, no? Tama, no? Oo, Kasi yung so iba- pinakamalaking customer nila, o kumbaga, kita nila nanggagaling dyan sa mga bracket na ganyan. Yung age bracket na yan, mga kabataan na hindi maiban. Kasi nga, kumikita dyan, malaki. Sila pa yung mahilig yung content, di lang nila basta na lang, alam mo yun, yung mabibilis yung nila. Views na, tingin naman ng iba. Kung tayo, makailang views tayo sa isang upuan, sila, ang dami na. So, yan ang nagka-hamper dyan. Malaki ang kinikita dyan. Ngayon, pag inuulit natin, pag yan ay naipasa yung batas niyan, na-ban yan sa mga 16 years old below, di na makagamit ng internet o social media, o hindi rin makapag-purchase ng gaming. O yung purchase ng gaming, malaki kinikita dyan. Correct. At saka hindi makapag-gambling din. Online din yan. Gambling yan. Yung scatter nga, iwan ko kung natanggal na. Natanggal na yata eh. Nandiyan pa rin. My goodness. Ano nangyari sa Pilipinas? Mahirap. Kahit sabi mo kanya-kanya na lang tayo, pero believe me, madadamay. Kahit yung anak mo, alam mo, tinuruan mo ng mabuti. Kung nandun siya doon sa niratrat. Kaya hindi tayo pwede magkanya-kanya eh. Kasi madadamay rin tayo eh. Ganon din yun eh. Diba, Sir Timel? Every day for all the young. 'Cause you were Dapat lahat ng line of agencies participatory, active participatory, everything pag-usapan yan. Hindi lang sa DICT yan, hindi lang sa DepEd yan, hindi lang sa DILG yan. Dito sa DOH, tayo, sa atin ang mental health eh. Di ba? Kahit na nagkakagulo dyan sa taas, may dalawang music na naman na nag-resign. My goodness, no? Sana maayos na tayo sa DOH. May mga interim na mga ASEC, no? Di naman tayo nag-apply, Sir Timmy. Yay! Hindi talaga, para malaman nila, di ako nag-apply. Pero open naman ako kung mag-co-current. Gusto ko ng tulong. Kasi sinasabi ko to kasi kung alam ko, hindi ako dada rito. Sabi nga ng anak ko, yung yaw-yaw. Yung Bisaya. Akala ko English eh. Yaw-yaw. Yun, yaw-yaw pala Si Bisaya. yaw-yaw. Hindi ako nagyayaw-yaw rito. Kung at least anda ako tumulong. Hindi yung puro lang. Pero kung dito lang ako, di mabuti na rin. Unahan ko lang kayo. Mas masaya pa kung dito lang. Pero kung bibigyan niyo ako ng problema, wala akong magawa kundi tumulong. Magtungkarin tayo. Pero hindi ako magpapasa ng application. Kasi hindi lang ako yaw-yaw rito. Di ba? Okay? So, in-offer ko lang. Pero pang di nyo, kasi ang strategy niya to para, ma-appointan. No, pag di nyo ako in-appoint akong current, ayos din. Lahat ayos. Konti lang yung coverage ko. Di ba? Kasi mahirap yung panay nagsasabi ka rito ng ayusin natin, tapos wala ka rin kakayahan pala, mag-ayos din. Yes, and I can say that. May kakayahan tayo mag-ayos. Kasama sa mag-aayos. Okay? So, kung current lang ha, hindi tayo alis. Kung ayaw nila, di mas mabuti. Mas masaya tayo. Football tayo rito eh. Saka, nag-enjoy. Well, I guess, yun ang napaka-importante sa tingin. Lahat ng line of agencies, pagtulong-tulungan to. Ang DOH, kailangan din dyan. Nandito tayo sa mental health. Yeah. Marami nakikinig ngayon, boss. So baka may mano sila, boss. Later on, baka magpatawag yan ng sabihin natin convention with regards naman na paano sugpuin yung mga ganyan. Ayun naman eh. Bakit natin sinasabi? Sabi nila, yaw-yaw tayo. Yaw. Yan nakita nyo na. It appears. It already manifested.
Ayan. Hindi tayo, may basis tayo. Oh. Mukhang ang nakarinig yata sa atin, Australia. Marami naman siguro, boss. Lahat yan. Marami naman. Sa Europe. I think sa Germany rin. Binasa ko rito noon. No, kailan lang binasa ko yung mga nag-ban. I-ban natin yan. Tayong sa mga, actually, Pilipinas ang pinakamaraming internet user eh. Pag nakita mo yung System ng... system, nandito lahat sa Pilipinas. Correct. Di ba? So, iban natin, okay lang. Basta wag lang sa mga bata. May effect sa atin yan. Kawawa ang ating mga bata. They are the next generation leaders. They are the next generation who will build our nations. So, how come we will prepare them for... ito anticipated na to eh. So, we will prepare them na maging stronger Filipinos. Di ba? Yeah. Weak ang Pilipinos. Ang utak ng ating mga saling lahi, ang bagong generasyon, magiging weak. Yan. Magkikios tayo. Diba, Sir Timel? Yes mo lang. Ano bang may dadagdag mo dyan? Sa Ano lang, ating, boss? Kasi sa ngayon, hindi na to, kumbaga, hindi na to sabihin natin na isolated ng mga talaga. Kasi nakakaawa yung mga biktima ba. Kasi kung tutusin lang yung pamilya, yung sa mga biktima, boss, hindi ko ma-picture out ba. yes, mahirap. Mahirap talaga. Yung nabarel Nabaril. doon, yung mismo ring magulang o kamag-anak nung namarel, lahat Kasi yan, lahat, traumatic yan. biktima to, boss eh. Biktima talaga ng yung sabi mo nga, yung mga gaming ngayon sa internet, tapos parang pinipicture out nila na parang kung tutusin, boss, kung yung nangyari last time, kung meron na sana tayong batas na parang pina-priority, siguro hindi na to mangyari. Oo, definitely kung may batas, May batas. di yan mangyari. Di talaga mangyari yan. Iwan ko ba sa mga congressman, siguro baka meron, hindi lang na posible marami sila.